As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, 'I desire mercy, not sacrifice.' I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise to Jesus and Mary. Now and forever. I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners. Brothers and sisters, good morning. May buntag. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa live stream. Good morning din po. Buongiorno na ang mga Italian. Nitong Facebook Live Mass. Brothers and sisters, kung matahan ang Biblo, magtanong ako sa inyo, kinsa man dili ang hindi makasalanan taas ang taon? No? Raise your hand if you are not a sinner. Of course, wala. Kitang tanan, all of us ay sinners, makasalanan. No? And we are here, I am here, because of God's mercy. No? We are not here because God calls us o tinawag na ng Ginoo dahil maganda ka, wapo ka, tulad ni Padre Jerry. Joke lang. No? O pangit ka, no? O maganda ang boses mo, umalakas ka, out of His mercy. And God saved us out of His mercy. In His goodness to us. And mercy ni God. God will never withdraw His mercy from us. Pero, may nagtanong sa akin, Father, sa kabilang buhay ba, may mercy pa rin si God? Ano sa tingin niyo? May mercy pa ba? Afterlife? Wala na. Yung nagsabing wala na, taas mo. Sino nagsabing nakapag-mercy ni God, taas mo. After death. Sino nagsabing hindi niya alam, taas mo. Never pag-mercy si God after that. Of course, wala. Wala na. Pero, merong sabi na shortcut. And what is that? Yung tinatawag na intercession. Ayun. Ano yung, alam nyo, kitang katoliko lang, ang meron tinatawag na advocate o intercessor. Insa man sino yung mga advocate o intercessor? Of course, most of all, our Blessed Mother. Then, Saint Joseph, spouse of Mary. And then yung other mga saint, like Saint Anthony, Mary, Zachariah. They will intercede for us at the throne of God to help us.
mercy to us, but not, of course, to put on the mercy. Because yung mercy ni God, it will become the reason for how we are judged. Sabi nga ni St. Teresa de Jesus, yung daghang mercy, awa ng Diyos sa iyo nung ikay nabubuhay, doon ka rin. I-judge ni Lord. Ang dami kong binigay sa iyo ng panahon para magbagong buhay ka. What did you do? Anong ginawa mo? To my mercy, sa aking awa, sa akong kaluoy sa iyo. And at the end, God wants us all saved. And alam niyo, si God, si Lord, ang Ginoo, He is not looking or remembering our past. Kay Lord, magugulat kayo, kay Lord walang hindi kita malilimutan. Hindi. Kay Lord walang maalala kaya ang ikaw sa akin. No. God does not look on your past. Yan importante, alahan niyo. Hindi tinitignan ng Ginoo ang iyong nakaraan. Masama ka man noon, nakagawa ka ng masama ng ikahindig-hindig, sabi mga sa Tagalog, kakilak-kilabot na mga kasalanan. But if you repent, ikay nagbago, God will still accept you. Diba? Kaya nga, napakaganda yung diba? Parable of the prodigal son. Diba? Why did Jesus say the parable of the prodigal son? To encourage us. Huwag ka ba mawalan ng pag-asa, brother? Sabihin mo, mainit na yung buto mo sa kasalanan. Don't worry. Go to confession. Amen. You sin. And at the same time, sa mga Protestant, mga Bible Christian, ito na nagsabi, okay, magkukumpisa, tao lang naman yan. Sa totoo lang po, kami mga pari, hindi naman kami nagpapatawad. Ang tawag sa amin ay ministro. Ministers. Kami na ay instrumento ng Ginoo. Ang nagpapatawad, ito si Lord mismo. Kasi malamang sa amin, hindi naman kami. Sabi niya diba, sa Gospel of St. Matthew, kay St. Peter, ang imong ipatawad nila sa Yuda, ipatawad sa namin. So, binigyan niya ni St. Peter, binigyan niya sa mga apostles, at binigyan naman sa amin. So, sinong Bible Christian ngayon? Diba? Hindi kayo nag-uumpisan sa pari. Ang pari ay instrumento ministro. Ang nagpapagawal si Lord. Kami ay parang kasiguruhan na o witness na ikaw ay pinatawag ng Diyos. Kung ikaw ay magdidirekta sa Diyos, hindi nga. Kung mag-umpisa ka sa Diyos, Lord, nagpapagawal tayo ng tao. How are you sure na napatawag niya ng Diyos? Pagsasalita mo sa Diyos, pinapatawag ng ito. Pagsasalita mo ng Diyos, hindi. Kung tatapin ka pa ng Diyos sa ulo, uy, pinatawag na kita. Ganun ba? Sige nga, mga Protestant, mga Bible Christian, how do you know you are forgiven by God? We Catholics, we go to confession not because we confess to our priest now. That is not the faith, that is not the doctrine of the church regarding the sacrament of penance. Ang sakramento ng kumpisan sa aming mga Katoliko, nagkukumpisan kami kay Lord through the priest. Kaya nga yun, intercession.
are guaranteed, we are psychologically, morally at peace. Why? Because we know that we confess our sins to the Lord. And we are sure that we are forgiven by the Lord. Eh, ang demonyo sasabihin sa iyo, sister, brother, sigurado ka ba pinatawad ka ng Diyos? And you will have doubt. Tao lang tayo, we are only human. Na magdududa tayo, ano kaya ako ng Lord? Did God forgive me? Yes. But if you confess to a priest, to a bishop, cardinal, to pope, you will be sure that you are forgiven. You have the assurance that you are forgiven. Sige nga, may kaaway ka. Sinabi na niya, tinatawag na kita. Convince ka ba tayo? Yung sinabi sa'yo, tinatawag ka ng nakaaway mo. How are you sure na pinatawag ka ng kaaway mo? Baka mamaya, sasakin ka sa likod. Hindi ka sigurado. It's the same thing with the Catholic Church. We confess to God through the priest. And at the same time, sabi nga ni St. Augustine, when you confess, you enter a heaven, you go out a sin. Bakit? Kasi yung tinatawag sa inyo, wala na yun. God does not look on our past. Kita nyo nga, yung magnanakaw sa krus, sino yun? Si St. Dismas. Sa tanang kanyang buhay, kinabuhi, lahat masama. Pero, dun sa krus, nung nakapako na ang Ginoo, anong sabi niya? Lord, alalahanin ko lang ako sa iyo, kalian. Diba? And Jesus said to him, I will tell you from this on, you will be with me in paradise. Ito niya. Ang sabi na magnanakaw, alalahanin mo lang, ako Lord. Pero ang tubag, ang answer ni Lord, hindi saan isasama kita. Sabi na ni Blessed Fulcrum, magnanakaw talaga siya. Kasi hanggang sa uli, tinakaw na pati ang langit. At siguro, siya rin yung unang pumasok sa langit. Kasama ni Lord. Because God does not look at distance. What God wants is what you do now. Karon. And then to your future. Kaya nga, sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, kung mayroon ka mang anak na pasaway, kapatid na pasaway, magulang na pasaway, mga kasi na pasaway, sa community na pasaway, do not lose hope on them. Huwag ka mawalan ng pag-asa sa kanila. Pray for them. Make sacrifice for them. Mag-sakripisyo ka. Magsimba ka. Isama mo sila sa rosaryo, sa adoration. Hingin mo kay Lord yung mercy. Sabi niya dito, I deserve mercy. Ibig sabihin, si Lord gusto na ibigay yung mercy, yung pagbabago sa iyo at sa iyong pamilya. But you have to do something. Yun ang importante. Kasi yung habag, yung awa, yung kaluoy, mas okay pa yun kaysa sa sacrifice o sa offering. Bakit? Kasi minsan, of course, hindi masama yung mag-sacrifice. Daghan tayo ng pwedeng sakripisyo. Pero kung mag-sakripisyo ka, wala namang kaluoy, wala namang habag sa iyong kapwa, sa isang katao, it does not add anything. Kaya importante, we become merciful. Just like God. Tingnan natin ang isang tao, hindi
in his past or her past. For example, bato-bato sa langit. Ay, dating pari niya. Ay, dating friar siya. Ay, dating sister siya. Bakit siya ganyan? Bakit siya ganyan? Natin, we must not look on the past of those persons. Let us look what he is now. Maaaring dati siyang sister, dati siyang friar, dati siyang pari. But if he did it of good intention, ano siguro reason, and he or she is really trying to be good, to accept it. We have to take the word for it. Huwag siya yung masyadong judgmental. Pag-iisang inaano natin yung ibang mga lumabas. We do not know the whole reason or truth. We should accept the person who he or she is. Kung sino man siya, sabi natin sa maging sino accept for who she is. Because we are accepted by God who we really are. Itatanan, accepted tayo ni God kahit anong ginagawa natin, nagawa natin. Ang mahalaga sa iyo kay God ay yung ngayon. Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang magpatuloy? Nasa iyo. Gusto mo magpadaya? Nasa iyo. Kaya nga, walang pumupunta sa impyerno at pumupunta sa langit na hindi niya gusto. Gusto mo. Binigyan ka ng mercy ni God na magpadaya, ayaw mo. Magpinta. Pero ngayon, inibitahan ka ni Lord. Be merciful. Magpadaya mo ka. God is merciful to you. God loves you. Go. Padaya mo. Huwag mo nang pansin yung mga sinasabi. Ikaw, dati ganito ka, dati ganito ka. Don't remember the bad past. Past is past. Importante, tinanggap ka ni Lord. Ang importante, na ang will o desire na magbago. Ang importante. Because God is merciful. God is love. Let us ask St. Anthony, Mary Zachariah to help us, to intercede for us, to help us be merciful to our brothers and sisters, not to be judgmental, not to look at their past, but to see how God looks at them. Kung paano tignan ni Lord ang ating mga isip na tao, mga ating brothers, ganun din sana ating pagtingin sa kanila. So that when we are merciful to them, God also will have mercy on us. Praise be Jesus.